Sa bawat handaan, may isang ulam na tahimik na nangingibabaw, makulay, malasa, at puno ng alaala. Hindi ito ang pinakamahal, ngunit madalas, ito ang pinaka-naaalala. Ano nga ba ang kwento sa likod ng afritada? Ang afritada ay isang klasikong lutuing Pilipino, isang tomato-based stew na karaniwang gawa sa manok o baboy. Sa unang tingin, isa lamang itong ulam na may pulang sarsa. Ngunit sa bawat kutsara, mararamdaman mo ang balanse ng lasa, ang tamis ng kamatis, ang bahagyang asim, at ang lalim ng karne na pinakuluan ng dahan-dahan. Kasama nito ang mga gulay, patatas, carrots at bell peppers na nagbibigay ng kulay, texture at buhay sa bawat plato. Kung gusto nyo ang mga ganitong video, huwag kalimutang i-click ang like button. Sobrang laking tulong po niyan sa aming mga content creator. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, maaari lamang po na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating uploads. Gusto ko rin marinig ang opinyon nyo. Mag-comment lang kayo sa baba. Paki-share nyo na rin ito sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Ang kwento ng afritada ay nagsisimula sa malayong lupain. Sa impluwensya ng Espanya, kung saan ang salitang fritada ay nangangahulugang pinirito. Sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas, hindi lamang relihiyon at pamahalaan ang kanilang dinala, kundi pati na rin ang kanilang kultura sa pagluluto. Kasabay nito ang pagpasok ng mga bagong sangkap, kamatis, paminta, at iba pang rekado na hindi karaniwan sa sinaunang lutuing Pilipino. Ngunit ang afritada na kilala natin ngayon ay hindi simpleng kopya. Ito ay bunga ng culinary adaptation. Isang natural na pagsasanib ng dayuhang impluwensya at lokal na panlasa. Walang iisang tao ang nagpasimula nito. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng fritada ay naging mas makulay, mas mayaman, at mas Pilipino. Unang lumaganap ang afritada sa Luzon, lalo na sa mga lugar na malapit sa sentro ng kolonyal na pamahalaan. Dito, mas madaling makuha ang mga imported na sangkap at mas mabilis kumalat ang impluwensya ng Kastila. Ngunit hindi nagtagal, ang afritada ay naging bahagi ng bawat tahanan. Sa Visayas, sa Mindanao, sa bawat kusina ng Pilipino. Ito ay naging higit pa sa pagkain. Ito ay naging bahagi ng araw-araw na buhay. Sa Pilipinas, ang pagkain ay hindi lang sustansya. Ito ay koneksyon. Ang afritada ay madalas makita sa mga handaan, mga pista, kaarawan,
at espesyal na okasyon. Ito rin ay isang comfort food, isang ulam na nagdadala ng alaala ng tahanan. Sa bawat sandok, may kasamang kwento. Sa bawat subo, may kasamang pagmamahal. Mga sangkap: manok o baboy, tomato sauce, patatas, carrots, bell peppers, bawang at sibuyas, asin at paminta. Bahagyang piniprito ang karne upang masil ang lasa. Igisa ang bawang at sibuyas, ang pundasyon ng aroma. Ibinubuhos ang tomato sauce. Dito nagsisimula ang karakter ng ulam. Pinapakuluan na ng dahan-dahan hanggang ang karne ay maging malambot at makatas. Pagdagdag ng gulay. Una ang patatas at carrots para lumambot at sumipsip ng lasa. At huli ang bell peppers para manatiling sariwa at makulay. Ang teknik sa perpektong afritada. Balanseng tamis at asim, tamang kapal ng sarsa at mabagal na pagluluto o slow simmering. Sa afritada, hindi minamadali ang lasa. Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon ng iba't ibang bersyon ang afritada. Chicken afritada, pork afritada, at beef afritada. Mayroon ding modernong interpretasyon. May keso, may anghang, at minsan may halong kultura mula sa ibang bansa. Sa modernong panahon, ang afritada ay hindi na lamang lutong bahay. Ito ay matatagpuan na rin sa mga restoran. Inihahain ng mas elegante at mas artistic. At sa social media, patuloy itong nabibigyan ng bagong buhay. Sa bawat subo ng afritada, hindi lang lasa ang ating nararanasan, kundi ang kwento ng pamilya. At ang init ng tahanan. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po may natutunan kayo sa bidyong ito. Hanggang sa muli!